Walang Rewind! Yes guys, napanood namin yung movie ni Marian and Ding Dong. So buti pa sila may rewind. Meron lang kaming i-share sa inyo a little bit about our first property. At nalugi kami, or di nalugi, na forfeit yung aming, magkano yun? 235,000. Hello guys, this is Kuya George. Ate Mitch. And for today's vlog, we want to share it with you guys dahil naka-move on na kami. And guys, we are filled. Yes, we're filled to our first investment in real estate. Guys, that was 2019. Dahil naka-move on na kami, yun pala yung unang mo mararamdaman, no? Pagka na-discuss mo rin tayo. Yes, acceptance. So, parang wala na lang to. Pero dati... Hindi kasi move on, yes. Pag di mo siya in-accept. Yeah. Tsaka nakakahiya siyang i-share. Pero pag nag-move on na pala, parang, diba? Okay na. Learning. So there is pala reason for it. Guys, I hope na matapos nito yung video na to because this is our real story and syempre, paano ninyo ma-avoid yung mga mistake na nagawa namin before. So, 235,000 more guys kasi may mga binayaran pa kami before that, no? Hindi namin siya na expect. Mayroon palang mga changes. It was 2019 and yung napanood nyo na yung aking video na napaka-aggressive ko, no? When it comes to investment. Kami. So, actually, inutang pa namin yung half nun. Bago pa lang ako sa real estate that time. And gusto ko, syempre, pag nagbebenta ka, meron kang na talagang binibili mo kung ano yung binibenta mo. So, nag-take ako ng chance. Hindi siya nag-work out. Sa mga napansin din namin, for over 4 years na sa business ng real estate, may mga account kami na hindi nila natutuloy yung down payment nila. And the reason for it, hindi nila na-overcome or hindi din nila napansin yung mga challenges along the way na pagkabil ng property. And that's very frustrating kasi unang-una, masaya silang nag-reserve ng unit and then all of a sudden, hindi nila natutuloy and it really break our heart. Nakita namin, napanood namin yung rewind. I really suggest it na you need to watch na kung mayroon lang, pwede lang sanang ibalik, sayang, And napasok sa isip namin, why not maggawa tayo ng guide na, guys, ito kasi, there's two mistakes. A foolish mistake and a mistake of learning. So, kailangan mo siyang take action and then kapag nag-commit ka mistake, and that's the time na mag-learn ka, di ba? Yun yung learning process. Parang, try mo, pag nag-failure, adjust, and then until such time mag-succeed ka. But there's a foolish mistake, no? There's a second mistake, which is napaka-expensive and maaiwasan naman. So, how? So, syempre, kapag ka mayroon ng mga tao na pumunta dun sa path na yon and nakita mo na nag-fail, hindi nag-work out. So, and then ikaw naman, sinunod mo pa rin yon without anything. Sabi nga ni Albert Einstein, di ba? Parang crazy daw kapag inulit-ulit mo yung mistake na without any adjustment. Finances mo, yung health mo, yung time mo, yun yung kapalit ng mistake na yun. And it's really big. And that's the reason why, guys, ito yung nabuo namin, no? And we are thinking about creating a book, a small book, a guide. Actually, it's tips, no? So, sabihin na ba natin? Yeah. Okay. So, presenting. Ta-da! Yes. So, this book, guys, is, basahin natin. Ano yung cover? Avoid mistakes. Tips on first time home buyer guide. So, yan, guys. It is
a guide for you, no? A step by step din. But not totally na, kasi every developer naman may mga kanya-kanyang mga process yan eh. But this is a basic process na kailangan mo siyang ipag-isipan, i-take advantage. Ito yung mga personally experience namin na okay, hindi nila na-succeed yung down payment period because they are experiencing this. So, dito guys, makikita nyo dito sa nilalaman, yung content na to, is first, ano ba yung mga priorities? So, diniscuss natin dito yung mga priorities. But guys, don't worry, hindi kayo mabuboard kasi mga bullet points lang to guys, no? Ganyan lang siya. Ayan o. Ayan. Kaya mabilis tandaan. Because I know you're very busy people out there na wala na masyadong time. So, I see to it na ano lang talaga, concise, precise, at short lang yung mga ilalagay natin dito. Parang mga bullet point lang siya. So first, diniscuss natin dito yung ano ba yung prioritization. Correct me if I'm wrong, no? Na wala naman talagang mistake sa pagbili ng property. It's all about prioritization, your goals, ano? Kasi every mistake din sa property, it costs you money. So, yan. Kailangan nyo i-prioritize. Tingnan nyo kung ilang bedroom, ilan yung anak nyo in the future. Magkakaroon ba kayo sasakyan? I-consider nyo yan. Kung mag-work ba kayo in that area na for good, for how many years. So, pwedeng kung... So, syempre, yung consider mo yung lifestyle ninyo mag-asawa in the future. Kung lugar ba na yan is in the future, kung ano ba yung pwedeng development pa dyan. Para pagpasa nyo ng property sa mga kids, sa mga anak nyo, may enjoy naman nila. Alright? So, yan yung isa sa mga interesting na inana natin dito. No? Then, diniscuss din natin yung financial readiness. So, dito talaga pumapalya yung mga tao. No? So, unang-una guys, kailangan nating malaman dito yung income natin. Actually, kaya nagre-required yung Pag-ibig Bank and in-house. In-house is 6 months of your income or 4 months of your income. Sa Pag-ibig, times 3, no? So, paano yan? For example, kukuha ka ng monthly na amortization is 8,000. Kailangan yung sahod mo times 3, yung basic, no? Basic, hindi kasali yung mga allowances kasi hindi naman consistent yun. So, basic talaga sila. So, magre-required income sila ng 24,000 basic salary. So, kaya nga guys, napaka-importante na i-assess natin yung ating finances. At syempre kung ready ka na or hindi ka pa ready, anong gagawin natin? Yun yung reason eh, di ba? How you can afford it. At makakatulong din ito sa inyo, no? Na-excite kami kasi kami yes. Last time. Yes, excited kami, hindi ko pa pala kami ready. Yeah. Yes, so yung nangyari noon is siya kami yung monthly amort namin yung 50,000 ano? 50,000 at hindi kami ready sa ganun. Sa laki. Pag inutuloy namin siya, sobrang wala na, hindi na kami kakain. So, ganun siya guys. So, kaya hindi din siya nag-work out. Kayo, lalo na yung emergency fund. So, kailangan na kailangan yon establish. So, lahat yan guys, madidiscuss ko naman dito. But, peace lang. So, kayo na bahala. It's a guide guys. Kayo na mag-elaborate nun. But, from my experience, yun yung nangyayari. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagbaback out yung mga client. Yung mga legalities, so, kailangan, yung pagpabili kayo ng property, sa mga subdivision, yung mga legalities na dapat meron sila, no? Na para in the long run, labas na kayo ng mga millions, yun pala may harapan kayo kumuha ng title or mag-release ng title. So, isa din yun sa mga nilist down ko na it's a must na malaman nyo yan. House inspection. So, wag nyo siyang i-accept kapag hindi kayo satisfied. No? But the reason for that is they're too excited, no? Na ikuhanin agad yung bahay without thoroughly check the property. Kasi once nakapirma na kayong acceptance, meaning kung anong meron dyan, accept ka na. So, that's the that you must done, your part na as a new owner, homeowner na. Isipin nyo rin dito yung financial options. Kung mas okay ba kayo sa Pag-ibig or bank or in-house, ano yung mga differences nila. Ano ba yung mga type of property na kukunin mo?
It's either house in lot ba, lot only, or condo. Kasi each of the property guys has its own purpose. So, kailangan i-align mo rin dun sa magiging lifestyle mo or in the future. Are the buyer step. So, ano yung mga pagdadaanan kapag kumuha ka ng installment? Ito yung mga journey mo sa pagkuha, lalo na pagka installment. So, from reservation, anong next? Diba? Confirmation, diba? Then after that, diba? Anong mga next step na gagawin? So, I put 6 steps for that process para may guide lang kayo. So, ayan guys. Ito na siya. Open natin. So, punta lang kayo sa ating website. Ayan, Kasanting. Type nyo lang yung Kasanting and then you download. Download nyo lang siya doon sa first page. And, ayan, I hope na makakatulong po ito sa inyo. Ayan, ito guys. Ayan, it's 16 pages. Pero, yung number 6 page lang naman ito is more on content. Ang content lang talaga nito is nasa 10 page. Okay? Yung parang yung laman ba? Yung meat and bone. Ayan siya guys. Nakaabot kayo sa dulo nitong video na to. Maraming salamat. And if you like this video, please do like and subscribe to our YouTube channel. At Kasanting. At Kasanting, syempre. Syempre, huwag makalimutan. Guys, marami pa tayong mga future sharing na kung saan true to life experience namin na share namin sa inyo. And I hope that makakatulong kami as part of your journey na kumuha ng sarili niyong bahay. Because guys, remember, walang rewind!